Isang gabi, umuwi ako ng lasing. Galing ako sa inuman kasama ang mga kaibigan ko. Medyo tipsy pa, kaya hindi na ako masyadong nag-iisip. Sa terminal, sumakay ako ng jeep pa uwi. Akala ko, bagong silang kanan ng nasakyan ko. Pero kaliwa pala. Face siyam hanggang face 10. Umalis agad ang jeep kahit hindi pa puno. Umupo ako sa dulo, malapit sa pinto, kasi gusto ko talagang matulog. Sa harap ko, may magjowa. Sa likod ng driver, may mag-ina. Sa unahan, may isang lalaking naka-earphones. Nagso-sound trip. Tahimik lang ang biyahe habang binabaybay namin ang kahabaan ng Kamarin. Pagdating namin sa boundary ng face 5 kanan at face 9 kaliwa, doon lang ako natauhan. Doon ko napansin na mali ang nasakyan ko. At doon ko rin unang nakita ang lugar na hindi ko na makakalimutan. Ang lumang mental hospital, katabi ng police station. Nakakapagtaka. Halos lahat ng poste sa daan, may ilaw, maliban sa tapat mismo ng mental hospital. Pababa ang kalsada, parang bundok ang hulma. Sobrang dilim, ilaw lang ng jeep ang gumagalaw sa kalsada. Liblib, tahimik, mabigat ang pakiramdam. Tapos, may pumara. Isang kalbo, matangkad, mukhang lalaki, pero nakagown. Imbis na huminto, biglang binilisan ng driver ang takbo. Halos lahat kami napabalikwas. Kuya, may sasakay. Manong, may pumapara po. Pero si Manong, hindi umiimik. Kitang-kita sa mukha niya ang matinding takot. Lalo pa niyang binilisan ang pagpapatakbo ng jeep. Nakalampas na kami nang biglang may sumigaw sa loob ng jeep. Putang ina, humahahabol siya. Paglingon ko, nanlamig ang buong katawan ko. Kahit sobrang bilis na namin, inaabutan pa rin niya ang jeep. Habang papalapit siya, doon ko nakita kung bakit hindi siya normal. Sobrang lalim ng mga mata niya. Itim lang ang makikita. Mahaba ang dila niya, parang tiktik, tumutulo ang laway. Maputlang maputla ang balat. At ang ulo niya, may mga bakas ng paso parang sinunog. Halos mahawakan na niya ang bakal na hawakan ng jeep. Habang tumatawa, sumisigaw siya. Pasakay! 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 Biglang pumreno ang jeep. Nagtilapon kaming lahat. Pagmulat ko ng mata, agad kong hinanap kung nasaan siya. Wala. Nagkagulo. May umiiyak. May sumisigaw. Hinahanap namin kung saan siya napunta. Hanggang sa nababalot ng katahimikan ng lahat. Sa di kalayuan, may narinig kaming malakas na sigaw na sinundan ng tawang hindi pang tao. Saka pinaandar ulit ni Manong ang jeep. Wala nang nagsalita. Lahat kami tulala. Pagdating sa face siyam, bumaba ako at sumakay ng tricycle pa uwi. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakakalimutan ang gabing yon. Dahil doon ko nalaman na sa Bagong Silang, Caloocan, may isang mental hospital na hindi kailanman tunay na naiwan.